Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Fernando Jimeno at shoutout kay Nelson. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang loob ng bahay ay iba sa estilo ng mga bahay ng tao. Maliban na ang panlabas na istruktura ay medyo magkatulad, ang interior ay ganap na naiiba. Ang bahay ay napakataas at malaki, mga 7 metro ang taas, na 2 beses na mas mataas kaysa sa karaniwang bahay ng tao. Ang bahay ay 10-10 metro ang lapad, isang malaking bahay na binubuo ng 7 bahay. Ngunit lahat ito ay mga panlabas na eksena. Pagkapasok dito, hindi kasing laki ng nakikita sa labas ang espasyo sa loob ng bahay, at medyo masikip. Ang nakapalibot na mga dingding ay halos nababalutan ng lahat ng uri ng bahay pukyutan na parang mga bakanteng, halos lahat ay nakausli ng ilang metro mula sa dingding, kaya't ang koridor sa pagitan ng 2 pader ay wala pang 1 metro ang lapad. Sa loob ng bunganga ng pugad, may puting bagay tulad ng itlog, hindi itlog at kanin, halos kasing laki ng daliri. Sa lahat ng paraan, ang mga pugad na ito ay parami ng parami, at ang mga ito ay makapal na nakaimpake, halos napuno ang buong panloob na espasyo. Pagdating lang nila sa pinakamalalim na parte ng bahay, biglang nagbago ulit ang lahat. Ang kulay ng mga pugad na ito ay naging gininto ang dilaw, kumikinang tulad ng mga tuktok na pulot pukyutan na puno ng pulot. Pinasinag nila ang gininto ang liwanag na naaaninag sa malalim na silid at bulwagan, at hinayaan ang air defense ng mga tao na si Buddha ay manatili sa gininto ang palasyo. Ang naiiba sa labas ay ang mga bagay na nakahiga sa pugad ay hindi mga puting bagay, ngunit mga payat na bagay na pilak. Mabilis na pumasok sa oras na ito ang pinuno ng sundalong langgam. Pagkatapos ay bahagyang lumuhad siya at magalang na nagsabi, "Sabihin mo sa Panginoon ng lungsod, may nakita kaming 2 tao na pumasok ng walang pahintulot. Makikinig kami sa iyo." Sa sandaling bumagsak ang boses ng nangungunang langgam, isang mahina at walang laman na boses ang umalangaw-ngaw sa kalawakan. "Mga tao, oo, ang Earthfire City ay nasa lupain ng pamilya ng demonyo. Kahit na may pumasok, dapat ay ang mga tao ng pamilya ng demonyo. At ang pamilya ng tao na ito ay nakatira sa Central Plains at libu-libong milya ang layo mula sa amin. Paano tumakas sila sa atin?" Ang maliit na pinuno ng langgam ay ibinaba ang kanyang ulo, hindi alam ng mga nasasakupan, ngunit ang mga nasasakupan at iba pa ay makatitiyak na ang bisita ay ang Terran. "Ilang tao na ang dumating?" tanong niya. "2 tao, isang lalaki at isang babae." "2 lang." Bigla siyang naging kakaiba. Eksakto. Hindi siya nagsalita at parang may iniisip. Kung may darating, mabigat ang pag-atake, ngunit bakit kakaiba ang magpadala lamang ng 2 tao? Pero kung hindi dahil sa krimen, bakit pumunta dito ang 2 taong ito? Kakaiba, kakaiba talaga. Nasaan sila ngayon? Nagpadala ang aking mga nasasakupan ng mga tao upang dalhin sila sa altar sa kanluran ng lungsod at itali sila sa nakakulong na haligi ng dragon. Sagot niya, "Ibaba mo sila agad. Kumusta naman ang cultivation nila?" She wondered, "This is not right. Ang Earth Network is by no means easy for ordinary people. I report mo sa City Lord na hindi sila nakipag-away sa atin. Nang palibutan natin sila, kusa silang sumuko at itinali ang kanilang mga kamay." Sabi ng nangungunang langgam, "Sumuko, ibig kiss mo ang iyong mga kamay." Nagdududa siya. Eksakto, malaking pinto talaga yon. Ano ang ginagawa ng kabilang partido? Pagkatapos mag-isip ng ilang segundo, gumawa siya ng desisyon, "Makikilala ko sila ngayon." Pagkatapos, biglang tumalon ang isang nagninangas na anino at tumakbo palabas ng bahay. Sa oras na ito, si Aaron Liang at ang kanyang asawa ay inihatid sa altar sa kanlurang bahagi ng lungsod.
Gayunpaman, nang makita ni Aaron ang altar at ang tinatawag na Trap Dragon Column sa itaas, tila naintindihan niya kung bakit hinayaan ng Dragon of Silver Armor na pumunta rito. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Ang altar ay nasa hugis ng 4 na elepante at trapezoidal. Kahit na ito ay gawa sa Lewis, ang pagkakagawa ay hindi pabaya sa lahat. May mga pattern na inukit sa lahat ng panig ng altar, pangunahin ang 4 na makalangit na hayop, at ang katumbas na sagradong totem ng hayop ay nakaukit sa direksyon ng silangan, kanluran, hilaga at timog. Kabilang sa mga ito, ang rosefinch na siling dragon ay marangal, ang puting tigre ay nakahandusay, hindi galit at makapangyarihan sa sarili, ang Xuanwo ay tahimik na nakaupo at kasing tatag ng Mount Tai, ngunit ang dragon sa silangan ay kasing depressed ng isang nagyelo na talong. Walang dragon power na magsalita. Parang may sakit, bug. Kung tungkol sa halijing ito, hindi na kailangang sabihin, maaari itong makilala sa pangalan nito. Ang dragon at ang langgam dito ay hindi dapat makitungo. Isa lang, hindi pa rin maintindihan ng Aaron. Malinaw na sinabi ng dragon ng pilak na baluti na dapat itong maging isang latian, ngunit mayroong mga lows sa lahat ng dako at mga bundok sa itaas. Sabi mo pinaniniwalaan pa rin ang tagtuyot. Saan galing ang latian? Sa gitna ng pagyanig sa mga Diyos, hinikayat sila ng daan-daang mga langgam na pumunta sa gilid ng haligi. Pagkatapos, isang grupo ng lumilipad na mga langgam ang nagdala ng cade ng bakal na may kapal ng mga braso ng tao at itinali ang mga ito sa nakakulong na haligi ng dragon sa pamamagitan ng paikot-ikot sa magkabilang panig. Tumingin si Ivory kay Aaron ngunit bahagyang tumango siya upang ipakita na hindi niya kailangang mag-alala. Halos kasabay nito, lumitaw ang isang malayong apoy. Sa sumunod na segundo, ang apoy ay agad na bumagsak sa lupa at hindi tumigil hanggang sa harap ng altar. Sa hugis nito, isang magandang figure ang lumitaw sa kanilang harapan. Siya ay may taas na 1.65 metro at may maapoy na pulang balat sa buong katawan. Maging ang kanyang buhok ay patayo at pulang dugo. Bagamat kakaiba ang hugis na ito, maganda at medyo exotic ang kanyang mukha. Sumali sa lungsod Panginoon. Sa kanyang paglapag, lumuhad ang buong Antcore at sumigaw. Ito ang Reyna Langgam. Tiningnan ni Ivory ang buntot ng babae at mahinang sinabi kay Aaron. Tumango si Aaron. Dapat ganyan. Habang nakatingin sila sa kanya, nakatingin din siya sa kanila. Sa wakas, sinabi niya, Terren. Oo, sabi ni Aaron, Reyna Langgam. Eksakto. Sabi niya, kilala mo ba ako? Umiling si Aaron, hindi ko alam. Sa hitsura mo lang yata. Bakit ka pumunta sa aking lungsod ng apoy? Ipinagkatiwala sa akin na pumunta dito para hanapin ang latian. Akala ko ang pasukan sa gitnang bahagi ay ang pasukan sa latian. Hindi ko alam kung bakit ako napunta rito. Naisip ito ni Aaron at sinabi. Nang marinig ang mga salita ni Aaron, halatang kumunot ang noo niya, napakatuyo ng lugar na ito. Sa tingin mo ba parang isang lugar na may mga latian? Ang Aaron ay kakaiba rin tungkol dito. Kung tutusin, halos umabot na sa ilalim ang mag-asawa mula sa bakana ng bunganga, ngunit walang gaanong tubig dito, lalo pa ang latian. Take the liberty to ask, tinawag ka ba ng dragon dito? Sabi niya, gusto talagang sabihin ng Aaron kung paano mo malalaman, ngunit upang hindi mailantad ng maaga ang Dragon of Silver Armor, hindi pinili ng Aaron na kumpirmahin. Siyempre, hindi niya itinanggi. Tiningnan lang siya nito ng mahina at hinintay ang susunod na sasabihin nito. Hindi iyon nakakagulat. She smiled coldly. For so many years, he didn't know how many people came here to find any swamp. Sa katunayan, gusto lang niyang pumunta ang mga tao sa City of Earthfire para maghanap ng kayamanan. Niloko ka. Niloko. Halos sabay na sumimangot sina Aaron at Ivory. Tumango siya at saka ngumiti, oo. Kung hindi ka naniniwala, maaari mong tanungin ang sino mang tao sa lungsod kung gusto mo. Sigurado, akong bibigyan kanila ng napakakasyasyang sagot. For the sake of being cheated, I'll spare your life. Pagkatapos nito, pinona niya ang daan patungo sa maliit na ulo ng langgam sa tabi niya, hayaan mo sila, kunin sila upang kumain, at pagkatapos ay hayaan silang maunawaan at kumpleto sa lungsod. Pagkatapos, kung gusto nilang umalis, ilalabas nila sila, dito.
Ngunit ang Panginoon ng lungsod. Gawin mo ang sinasabi ko sa iyo. Naiintindihan ng mga nasasakupan. Nagutos ang munting pinuno ng langgam at tumingin sa mga lumilipad na langgam sa hangin. Maya-maya, nagtulungan ang mga lumilipad na langgam para tanggalin muli ang nakakulong na lubid na bakal na dragon sa kanila. Napatingin sa kanila ang reyna langgam. Gumalaw sila at naging apoy. Nawala sila sa pwesto at nagpunta sa direksyon na paparating. Sa oras na ito, si Aaron at ang kanyang asawa, na ibinaba, ay bumaba din sa altar sa magalang na paanyaya ng mga langgam. Sumama ka sa akin. May sinabi ang munting pinuno ng langgam at nanguna sa paglalakad patungo sa harapan. Mukhang niloko tayo. Hindi napigilan ni Ivory na bamulong sa tainga ni Aaron. Sa paghusga sa kasalukuyang sitwasyon, sumasang-ayon si Aaron kay Ivory. Kung hindi, paano magiging bukas palad ang Queen at hindi lamang para pagalingin ang kanyang sarili at ang iba, kundi pati na rin ang may kasamang Aaron sa anumang lugar na gusto niyang puntahan. Kung may multo, hindi ba humihingi ng gulo? Pangalawa, ito rin ang pinakamahalagang core point, iyon ay, sinabi pa ng reyna ng langgam na maaari niyang hayaan ang iba na magtanong sa mga tao sa lungsod. Kung kaya niyang kontrolin ang mga sundalo, paano niya makokontrol ang mga tao sa isang lungsod? Sa makatuwid, mula sa dalawang puntong ito, at ang nakapalibot na kapaligiran ay napakatuyo, ang Aaron ay talagang may posibilidad na dein. Ngunit dinala siya ng 4 na dragon. Hindi niya tiningnan ang mukha ng monghe o ang mukha ng Buddha. Hindi niya dapat gamitin ang relasyon ng 4 na dragon at ng kanyang sarili para gawin ang ganitong bagay. Gayunpaman, nang dumating sila, walang dahilan upang pumunta. Hindi talaga maganda. Okay lang na gawin ito bilang isang espesyal na 2-person tour kasama si Ivory. Sa pag-iisip nito, kinuha ng Aaron si Su Yingxiao at sinundan ang hukbong langgam patungo sa gitnang urban area. Gaya noong una silang dumating, ang gitnang bahagi ng lungsod ay mataong. Ang mga lansangan ay napuno ng lahat ng uri ng mga stall. Sinubukan ng mga nagtitinda ang kanilang makakaya na magbenta, na lumikha ng isang maunlad na tanawin ng lungsod. Gayunpaman, sa hitsura ng dalawang mag-asawa, ang kaguluhan ay tumigil at napalitan ng isa pa. Tingnan mo, ito ay isang Terran. Ito ay talagang matangkad. Oo. Mas malaki ang isang ulo kaysa ilan sa atin. Grabe. Gayunpaman, ano ang ginagawa ng mga taong ito dito? Ang aming terrain ay masama. Ano ang maaari naming gawin? Bilisan mo. Kulang pa ang pagkain dito. Ang laki-laki ng 2 taong ito kaya dapat tayong mahirapan kahit nasa kulungan. Napuot talaga ang mga Terran. Gusto mo pa bang bawian ang espasyo sa ilalim ng lupa? Isang grupo ng mga residente ng langgam ang bamulong, ngunit halos lahat sila ay nakaturo sa Aaron na mag-asawa. Nang marinig ang mga salitang ito, medyo hindi komportable sina Aaron at Ivory. Lalo na sa poster na ito, para silang daga na tumatawid sa kalsada. Gayunpaman, ang Aaron at Ivory ay hindi nagnanais na ipagtanggol, at ang maliit na pinuno na namuno sa kanila ay hindi nilayo na huminto, ngunit dinala lamang sila hanggang sa unahan. Makalipas ang mga 10 minuto, sa wakas ay dumating ang party sa pinakasentro ng lungsod. Ang pinuno ay tumingin pabalik sa oras na ito, kayong dalawa, may iba pa ba kayong gustong makita? Kung gayon, mangyaring sabihin sa akin. Magpahinga tayo, kumain ng pagkain at magpatuloy sa pag-alis mamaya. Kumain ka muna, sumagot si Aaron. Tumango ang munting pinuno at inutusan ang maliit na kapatid na katabi niya. Pagkatapos ng ilang salita, mabilis na umalis ang kapatid. Hindi naman sa mahirap ang kondisyon namin, pero masyadong malaki. Kaya naman, hindi kami pwedeng pumunta sa ordinaryong restaurant. Magagawa lang namin kayong magpahinga sandali sa Central Square. Tungkol naman sa pagkain, nagayos na ako ng maghahanda. Hindi nagtagal, dumating doon ang mga grupo ng mga langgam na may dalang mga mangkok na halos doble ang laki ng kanilang mga katawan. Matapos kunin ang trabaho, nagkatinginan sina Ivory at Aaron at ngumiti ng mapait saglit. Iyon ay, 2 mangkok ng mga bagay na katulad ng niliges na patatas. Mayroong napakakaunting tubig mula sa gripo sa Earthfire City, kaya kulang ang mga produkto. Huwag mo silang kagustuhan. Sa katunayan, ang mga bagay na ito ay naging rasyon ng mahigit 100 sa atin sa loob ng halos 1 buwan. Sabi ng munting pinuno, inaamoy ni Aaron at Ivory ang pagsasalita at inilapag ang mangkok. Ano ang ibig mong sabihin?
Mga Ginoo, dahil halos isang buwan kang may rasyon, paano natin sila kakainin? Sabi ni Aaron at tumingin kay Ivory, mukhang dapat na talaga tayong pumunta, kung hindi, mas magdudulot lang ito ng gulo at pagkonsumo sa kanila. Tumango si Ivory. Oo, bakit hindi kayong dalawa tumingin sa paligid? Naghihinalang tanong ng munting pinuno, kinawayan ni Aaron ang kanyang kamay, sa tingin ko ay hindi, maghihintay kami dito. Pumunta at ipaalam sa Reyna Langgam, magpapalam kami at aalis, tumingin sa kanila ang munting pinuno at tumango, maghintay sandali, aalis siya kasama ang mga tao. Sa sandaling umalis siya, ngumiti si Aaron, sinulyapan si Ivory. Tumayo at naglakad ng dahan-dahan patungo sa isang bahay na hindi kalayuan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!